Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, quarterfinals pa rin tayo ng titulo 2025. At ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa second round ng tournament. Okay? It's Critical versus Tuz. Siguro dito na rin masasagot yung katanungan natin na bakit wala yung Critical versus Abel at dumiretso si Critical sa second round. Sana maliwanagan tayo dito. Okay? So ayun, hindi na rin ako magbibigay ng ng insights or marami pang insights sa dalawang to. Si Critical lagi natin nare-review. Si Tuz, na-review ko siya once, I think once nung laban niya kay Semper, 'di ba? At para sa akin panalo talaga si Semper, si Tuz, 'di ba? Kita-kita naman pati dun sa performance siya, sa kung paano natin siya ni-review, kung paano natin siya bin-breakdown. I think deserve ni Tuz yun. So ngayon, second round na ng tournament. I think ito yung, di ko kasi sure kung na-review ko na siya before or what ba. So yun, para fair, hindi na ako magbibigay ng insights pa sa dalawang to. So ang bigyan na lang natin ng insights is yung mismong handa nila para sa isa't isa. So yun lang. Huling battle sa second round na re-reviewin natin, Critical versus Tuz. Then after this, proceed tayo sa semis. Tapos ihuli natin ng konti yung final siguro, or idikit-dikit na ba natin? Kasi kompleto na rin yung yung langit lupa kompleto na rin siya. So, yun, surprise na lang kung ano yung mare-review ko mamaya at para bukas na na upload. Okay? So, yun, Critical versus Tuz game. Si Critical, tingnan natin, tara! Game. Pulo game! Game! Alam nyo, karaing ng Sugar Plum? Wu-Tang Clan. Walang connect sa'yo yun. Tugma lang. Ganyan yan, gumawa ng berso. Tatalakayin niya pangalan mo ng nakamulti tsaka wordplay, tas igagan bars niya na lang. Kung ano-ano pa pinopoint mo ng pinopoint, tangina mo, pointless ka naman! Kung puro tungkol sarili bars lang ang naibig mong gawin, ako Daryl Yap, kahit mabars puta, i-direct pa rin, o diba ganyan ka? Magsi-selfie bars ng walang sense at di naman sa akin konektado sa akto. Yung selfie mo naka 0.5 kasi yan layo masyado. Magaling daw magpredicto dito, bro. Ganyan na yung likha niyang patago. Ulul, iisa lang kasi estilo mo, kaya alam mo yung ibabato sa'yo. Ako si Tuz. Bakit? Kasi ako nagturo sa'yo magdroga? Ako si Tuz. Bakit? Kasi nasa hulihan ka ng sobra? Ako si Tuz. Pero nung nilaban sa akin, burado na siya. Oo, Tuz ka nga kasi pulado ka na. Tapos talo ka pa kahit humabulda pa. Gago ka ba? Total shady record ang trip mo. Ayan, burdado ka na. Hoy, Eminem wannabe. Tanda mo, swimming sa pansol, despedida ni Prince. Sinabog lang kita noon para matsupa na ako ng jowa mo, brad. Magkamukha daw kasi tayo, di lang magkasinlaki ng burat. Kaya paano mo ako tatakutin?
gamit ang gun bar sa tugmaang tsorba bro, mga tirang tanga. Kung ako mismo tol nakapagpaputok sa mukha ng jowa mo, nakadila pa siya. Kaya talo ba akong matuturing? Kung ma-5-0 mo ako mamayamin? Kung pagka-bring home mo sa bacon, yung bitch mo merong makakain? Ulol, ganyan mag-bars, puro rekta at dama mo tila flip-top game dahil mas malakas pa impact ng bagsakan ko sa talon ni Liam Payne astang ginto sa underground. Naghahakot, dangal, kahit bano, papar. Kung puro gun bars ka lang tol, tanggal kapag ako nagbar. Di ba gusto mong maging ginto? Banggol, dagal! Kaya kung babaril-baril pa rin yan at magagun bars pa rin yan dito, naghihil kasi yan ng inner child dahil mukha kaming magtito. Bakit? Mapapanindigan mo ba talaga yan pag yung tensyon umangat na? Tumatapdog-tapdog habang ako lumalapa? O baka ka naman kaya ka tumututok-tutok kasi sa salita lang gumagana? Ano sagot? Huwag mo akong idaan sa gun bars kung talagang may tira ka pumalaga, no? Bading! Ngayong binasag ko na yung kaisa-isang estilo mong ambaho, dinisenyo ka na lang dyan para may maskip yung mga tao. Grabe! Okay. So, okay. Critical. Si Critical, palagi na natin nare-review from FRBL. I think sa FRBL ko siya unang na-review eh. Laban niya kay Sisik. Yun ata, sa pagkakalam ko yun yung first time, unang-una talaga. And yun, sa channel natin, marami ng battle si Critical na na-review ko. Diba? So, in other words, alam ko kung paano umatake ang isang Critical. Alam ko kung gaano kalakas din magbigay ng technical to, gumawa ng mga personal, gumawa ng mga punto, mga references at angulo na direct at effective sa kalaban. So, ganun ko na siya kakilala sa battle. Pero sa tingin ko, dito laban niya kay Tuz sa second round ng tournament. Yung buong round 1 niya, sa tingin ko lang medyo hindi niya totally nakuha yung ine-expect ko. Ito Crit, I don't know kung mapapanood mo to, pero I was expecting na mas malakas. Sabihin natin, meron akong basis may basis ako na performance mo. Siguro, hindi ko lang ma-pinpoint kung saan, pero most of it, I think, sa FRBL, may malalakas kang battle sa FRBL or dito sa Pulo. Hindi ko lang talaga ma-pinpoint. So, para sa akin, itong round 1 ni Critical, something na bitin. Something na below sa ina-expect ko. Kasi, para sa akin, mataas yung binibigay kong expectation kay Critical lalo na second round na ng tournament, lalo na wala siyang battle nung first round. For sure walang battle sa first round kasi wala nga tayong nakitang video. So ayun, andun yung 'di ba? Gets nyo? Andun yung gutom ni Critical na tangino, wala akong battle nung first round, buhos ko dito sa second round. Andun So andun yung ina-expect ko na mas malakas, mas effective, mas tatagos yung mga punto, yung angulo, mga references, ganun Ganun yung ina-expect ko. Pero yun, overall na lang overall sa buong round 1 ni Critical, sa tingin ko, hindi naging ganun ka-epektibo. Hindi naging ganun ka-convincing yung personals niya, yung sa jowa angle. Malinis, diba? Malinis yung performance niya from start to middle to finish, malinis. No doubt, hindi na natin kailangan pag-usapan yung linis ng performance nandun. Pero, medyo nawala yung impact, nawala yung effectivity, nawala yung aggression nga, feeling ko bitin Hindi ganun yung aggression ni Critical Mas may, alam mo yun, meron pang mas aggressive na Critical. So sa tingin ko, yung buong round 1 niya talaga bitin ng 2 steps, 1 step sa mga past battles niya or sa basis na sinasabi ko.
Okay, gets nyo? So, hindi niya nakuha yung momentum sa buong round. At yung mga napili niyang angulo, sige, sabihin na natin okay naman yon. Pero hindi niya na-deliver, hindi niya na-deliver na maayos, hindi naging convincing yung personals niya, yung mga references niya is hindi ganun tumatama. 'Di ba? So, overall na lang 'yun overall na lang kasi na feel ko naman na medyo bitin talaga yung round 1 ni Crit. So, ayun, yun lang. Bitin talaga. 2 steps or 1 steps backward yung performance niya dito. Pero yun, malinis naman yung naging atake niya dito. Sa tingin ko, nagkulang lang talaga sa effective references, effective angles, at sa delivery, maayos na delivery. Yun lang, okay? Round 2 ni Tuz, pakinggan natin. Ay, wala ba? Pakinggan natin. Grabe, namimisikal. Kaya pala yung pustas sa'yo all in. Nambabalya. Malakas mo sa kanila oatmeal. Tangin na. Tapos, sinepredict pa ako. Tangin na yan. Kaya ngayon yung mga bars niya onti landing. Sa mga pinredict mo walang mangyayari. Rudy Baldwin. Round 1 game. Game. Yo! Nung nalaman nilang si critical katapat ko, marami nagsabi sa akin na dyan ay, delicate ka Brad. Pero dun ko rin napatunayang mahal ako ng pulo. Kasi biruin niyo yun, second round pa lang ng titulo tinapat sa akin. Heavyweight agad! Fuck a heavyweight! Fuck this enemy! Parang Triple H ko ito ay big show! Etong baboy bibigyan ng pedigree, ito si Crit. Senyoritong laging late gising, pero laging game sa gimmick. Duplika ng mga idolo niya, puro lame mimic. Kung kilos ay grams, kanya lagpas 8 digits lahat daw ng Crit. Kanyang sakyan, kaso di makasakay ng rice pag may weight limit. Sobrang Ganda ng rhyme schemes. Nag-ahalo, pizza at liempo, tapos isang take home ng Gin Pamelo. Kaya niyang ubusin isang take nun. Dinakma yung age sa weight mo. Batugan na puro chill at ekom. Sino man nagbabayad ng bill ng aircon. Puro kamot may strips at ketong. Yung pagkababoy, in-stretch, pati brief niya, bacon. Yoo! Tangina. Yun yung wala kay Crit. Diba? Yun yung wala. Yung mga ganong multis, yung mga extended rhyme schemes. I think dun pa lang makikita natin na lumalamang si Tuz in terms of that category, 'di ba? Multis, extended rhyme schemes, 'di ba? Doon lumalamang na si Tuz doon. Ganda nun, tangin ang haba nun. Kaya nga extended yung 'di ba? Kaya nga sabi ko extended rhyme schemes kasi puta ilang, 'di ba? Tangin dupit nun, tol, kahit ulitin natin 'yun. Solid 'yun. Solid 'yun, Tuz. Kung sino man nagbabayad ng Ulitin natin. ng mga idolo niya, puro lame mimic. Kung kilos ay grams, kanya lagpas 8 digits lahat daw Yun, ng Crit. Kanyang sakyan, kaso Diyan nag-umpisa eh. Senyoritong laging late, ay big show. Etong baboy bibigyan Yeah, game. Ito si Crit. Senyoritong laging late gising, pero laging game sa gimmick. Duplika ng mga idolo niya, puro lame mimic. Kung kilos ay grams, kanya lagpas 8 digits lahat daw ng Crit. Kanyang sakyan, kaso di makasakay ng rice pag may weight limit. Sobrang baboy. Pinag-ahalo, pizza at liempo, tapos isang take home ng Gin Pamelo. Kaya niyang ubusin isang take nun. Dinakma yung age sa weight mo. Batugan na puro chill at ekom. Sino man nagbabayad ng bill ng aircon. Puro kamot yung tiyan, may strips at ketong. Yung pagkababoy, in-stretch, pati brief niya, bacon. Galing, no? Yeah! Galing. Sobrang cute mo kasi. Ang laki ng pisngi. Grabe ka, pre. Pagka sinampal, para kang pumalo ng puwet. Ang laki ng mukha. Kayang-kaya sakupin yung panorama, yun ay life, ha. Nung nagpa-facecam to sa iPhone, ayun, pinalipat siya sa iPad. Kaya sa mga supporters ni Greg dyan, kung dark humor habol nyo, dark humor. Gago, yung dark lang sa'yo, yung batok mo. Sobrang itim, mas maitim pa sa Bone Thugs. Ikaw ay Bondot. Tanginang batok yan, apakagaspang. Parang siko ni Don Roth. Kaya, Gago. Ay ligaw na bala. kaya bilang lang yung taong kayang tiisin yung amoy mo. Tangina, pumuputok na. Wala kang claustrophobic na tropa kasi amoy kulob ka. Ang baho ang puta. Kaya ako ikaw yung ride or die na tropa. Ako na yung atras. Kasi pagkatabi kita, tol, para akong naka-helmet ng angkas. Nangyari yan lahat kasi sobrang takaw mo. Sa pagkain walang sinasanto. Kahit osya ata, kaya isabay sa kanto tapa. ATS yan ha, pero yung katawan pang santo papa. Pero bawal yon kasi may jowa to na body pa. Body? Pwede pa, bodyguard. Slogan nila, kasama kang tumaba. Ha? Gago ka bro? Huwag nyo nga kami pinaglololo ko, bago pa kayo magkakilala, matataba na kayo.
Tangina. Parang mga nagmamahalan ng mga baboy, tipong kahit ano, susubo. Nung nakita ko sila nagyayakapan ng syota nyo, puta kala ko mga nagsusumo. Hindi kayo nakakapilig. Para kayong mga biek, parang kung sinong magkakadikit, masyadong hectic. Sa sobrang yung sweet, parehas na rin, mukhang diabetic. Feeling maganda pa ang puta. Galing. Laging naka-poker face. Ang asim naman ng itsura, tipong di ko pa natitikman syota mo, pero parang alam ko na yung aftertaste. Law student syota niyan na dinidefy laws of physics kasi para sa kanya yung gravity, doble madalas. Kaya hindi magiging pantay-justisya sa Pinas kung siya ilalagay sa timbangan ng batas. Kahit siya, mahirapan siya ipagtanggol ka. Kahit yung poses parang mapipigtas, tingnan nyo ba naman, katawan pa lang, wala na sa korte, kaya paano kanya maliligtas? Ako Woo! Korte. Wala, ano yun? Sa korte, wala sa korte, paano kanya maliligtas? Ganda nung ano? Ganda nung setup, no? From, ano yung lawyer yung jowa neto. Damn. Ang ganda nun. Doon, sinet up niya tayo doon. Tapos, paano kanya maliligtas? Mga kaso mo wala na sa korte. Katawan mo wala. Ang ganda nun. kahit siya, mahirapan siya ipagtanggol pantay-justisya sa physics kasi para sa kanya yung gravity. Law student syota niyan. Law student pala. Law student, sorry. So, yun. Kasi, ang ganda ng ano. Ito, start dito. Yung setup niya at nagland yun ng maayos para sa akin. Although, I don't know kung natulugan yun, pero sa akin, ang ganda ng pagkakasetup. Na dinidefy laws of physics kasi para sa kanya yung gravity, doble madalas. Kaya hindi magiging pantay-justisya sa Pinas kung siya ilalagay sa timbangan ng batas. Kahit siya, mahirapan siya ipagtanggol ka. Kahit yung poses parang mapipigtas, tingnan nyo ba naman, katawan pa lang, wala na sa korte, kaya paano kanya maliligtas? Galing, no? Ako dahilan, ako Double meaning. Kung nakita niyo story ni Crit na nag-gym sila ng jowa niya. Chubby is the new sexy. Mukha na nga bola, pinobola pa. Babaguhin na daw nila routine nila, oh. Tipong 3 jumping jacks pa lang. Boom, gutom. Wala namang problema sa akin yon. Pero pag lumindol, fault nyo yun. Parang, parang fusion. Kasi yung lupa sigurado na bitak. Dalawa silang bubuo ng big one, kaya nga damay kabiyak. At nga pala, maraming sulat ko na hindi na spit. Round 3 niya kay Ezekiel, pagkapanalo niya nung Elims, default, kaya marami siyang gagamitin. Ayun na. Yun na yung answer. Yun na yung answer sa question natin na bakit wala yung battle ni Critical at ni Abel. So yun, default daw, sabi ni Tuz. So, that's answers our question, guys. Yeah. Sa akin, napanindak. Start talking shit, Crit. Total yung mga i-spit mo sa akin ngayon, puro impact. Start talking shit, cutie. Yeah! Whew! Ayun. Tuz yun, tol. Tuz. Walang no-brainer. No-brainer. I think Tuz got that clean. 10-7 in favor of Tuz. So, yun. Kanina na-explain na natin yung napansin natin sa performance ni Critical na para sa akin mga pagkukulang niya. So, sana ma-adjust ni Critical yun sa rounds 2 and 3. Kaya pa yan. Sana ma-meet ni Critical yung sinasabi kong expectation. Okay, kay Tuz naman, tangina. Doon pa lang sa extended rhyme schemes, yung multis niya doon, tangina, lupit nun. Doon pa lang nakuha na niya kaagad yung momentum. Doon pa lang nakakuha na agad siya ng attention. Doon pa lang nakakuha na agad siya ng tenga na puta, pakinggan niyo ako, pakinggan niyo tong sinulat ko para kay Critical. Okay, so hindi naman siya totally body bag. No. Lumaban naman yung round 1 ni Crit pero sa tingin ko naging malayo yung agwat in terms of writtens kasi si Tuz nakapagsiksik siya ng iba't ibang elements yun nga, mga multis, mga extended rhyme schemes, yung ginawa niyang angulo about dun sa shota, na-deliver niya yun ng convincing. Nakita niyo naman yung naging reaction ng crowd, it says na parang they agreed diba? So sobrang naging convincing yung atake na yon. Tapos jokes, diba? Sobrang balance from multis, extended rhyme schemes, personals na effective, then jokes, diba? Sobrang naging effective. So I think sa round 1 nakita natin kung gaano kalayo yung naging agwat.
Okay, so para sa akin, it's a 10-7 in favor of Tuz. Klarong-klaro na nakuha ni Tuz yun para sa akin. Round 2, pakinggan natin si Crit. Natin, nandadamay ng jowa. Akala niya grabe na linyahan. Kesa naman sa'yo, tinatanggap mong tira-tirahin siya ng iba para hindi ka iwanan. O di ba? Nakasuso ka di ba? Napasubo ka sa babaeng sumusubo sa iba. Game? Alam mo, Tus, pag bobo, itigil na kakabatel! Puta dickhead ka ba? Sa sobrang bobo mo, hip-hop na may ayaw sa'yo, pinipilit mo pa. Panggap na walang ambag, malamang pati sa skill set wala. Kahit mag-rap ka pa ng mag-rap, hindi ka gifted, tanga! Kasi onting okay. sip-sip niya lang kay JLC. Susulatan na siya ng madali ang paghalaw. Kaya pala marami tong punchlines at saka knowledge ng araw kasi inistakan ka ng John Lloyd. Siya ay na magdayaw. Mga parents mong bullshit, stupid, tamang pabaya, kaya tamang hanap ng kalinga sa iba siya. Kaya pala pamilya at turingan kasi ang lalayo ng loob sa isa't isa. Yung mama mong si Annabel, pare, mukhang manikang may sumpa na malaman. Habang manang-mana ka sa papa mong si Francisco kasi mamamatay na siya sa katandaan. Inuubos na lang daw kasi yung gamot niya. Hanggang sa di na ma-afford. Parang Gcash, pagtas ng maintenance, pwede nang i-deposito kay Lord. Kaya kung kani-kaninong tite, willing mag-dive yung mamong bitching sa guys everyday at night time. Etong mother mo na coops, puta soccer na yung moves dahil Messi na yung lifestyle. Soccer, Messi. Kita niyo yung reference doon. So, Messi na parang makaalat, magulo. Tas yung Messi na player ng football or soccer. So, yun, nilaro niya yun. Coops, puta soccer na yung moves dahil soccer everyday at night time. Etong mother mo na coops, puta soccer na yung moves dahil Messi na yung lifestyle. Kaya Ayos pala din, nag-share yun ng reference. battle mo, no? Tas ang caption din niya, ako si Tus. Yung mother figure, ang buti. Tus din siya, ha? Paano? Kasya 5 fingers sa puke. Pinatay kita sa bars-bars sa bayan mo, kakupalan ko. Makikikain ako sa inyo, tas hold upin ko magulang mo. Tas tatagdarin ko pa hanggang mag-grasp to si G. Chainsaw Massacre, tumba yung buong family tree. King ina mo ka? Hoy, konyong Bisaya! Itigil mo yung kaka-English mo, nakakairita na brother. Kung gusto mong patunayan English mo, doon ka sa Grammarly bumatel. Ulitin mo what info, pre, ang baba. Pati skills mo, ex pambata. Puta English pandakdak. Sino ka? Si Victor Wembanyaga? Hindi sa lingwahe na babase ang abilidad, bugok pa bebe ka na rapper. Nasa pulo ka pa man din pero wala kang mapalutang na message in the battle. Ano na? Okay. Doble sakit ng pagkawasak ng karakter mo't stirong walang great sounds. Inaplayan pa kita ng self-doubt at alam mong mahirap malunasan kapag psych na yung nag-breakdown. Binigyan kita ng break! Kaso sa tolerance, kaya sa susunod tungtong Playan pa kita ng self-doubt at alam mong mahirap malunasan kapag psych na yung nag-breakdown. Binigyan kita ng break! Side pa yan. Kaso sa tolerance, kaya sa susunod tungtus, hindi na mag-a-appear. Panoorin mo na lang ako mag-champion! Panonoorin kita magbago ng karir. Saan? Pangalawang baan? Okay. So, what do you think, guys? Sa akin, ganun pa rin. Sa akin, ganun pa rin. Yung rounds 1 and 2 ni Critical, the same. Nagkukulang si Critical sa sa effective na angulo para kay Tuz. Kasi feeling ko 'di ba? Ang hirap siyang bigyan ng judgment kasi yun yan, nabanggit ko nga sa inyo sa round 1, may ina-expect akong critical. May ina-expect akong malakas na critical. And sa tingin ko, hindi ito yung critical na nakikita ko na napapanood ko. Bitin Kumbaga, andun Kumbaga, para sa akin, andun na yung momentum.
pakuha na, kumbaga isang click na lang puta kuha na ni Critical yung momentum, pero biglang hindi magki-click biglang magpapantay, tapos bababa, papantay ulit, tapos hanggang sa tapos na yung round. So hindi niya totally makuha yung hindi niya makuha totally yung momentum na hinahanap ko, yung critical na hinahanap ko. So bitin. So I don't know kung ano yung, baka may nagkaroon ng problema sa pagsusulat. We don't know 'di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na baka ganon, kasi only critical ang makakasagot nun. So basta itong rounds 1 and 2 ni Critical para sa akin the same. Kulang. 'Di ba? Kulang sa suntok, kulang sa haymakers, kulang sa effectivity, sa creativity, kulang sa yung delivery dun sa para maging mas convincing yung atake. Doon kulang Gets nyo? So, yun. Tools, pakinggan natin. Panonoorin kita magbago ng karir. Saan? Pangalawang band, pwede Sinisita pa yung pagsabi ko nang ako si Tus. Yun ang ginagamit niya pambaon. Sinisigaw kong ako si Tus para si Arik hindi na magtanong. Ganun kasi yun. Kaya sino dito yung mga may pamilyar sa hinayaan ko siya magpabomba doon para makabomba ako. Eksaktong linya niyang sinabi laban kay Ezekiel sa FRBL tungkol sa kanyang mama. Ano gusto mo sabihin namin doon, Crit? That's gangsta? Ha? Masyado mong pinapatunayan na tunay kang G. Kung kay Tupac, dear mama, kay Critical, my mama sa bitch, yun ay curse word. At ikaw ang unang sumalo. Dahil sa sinabi mo, pinatunayan mo lang na deserve mo masabi ang putang ina mo. Kasi bakit? Bakit? Diin, no? Halos mamatay na yung sa gutom. Tinitipid yung sarili para lang ikaw ay mabuhay, tol. Tapos binabi mo lang yung nagpapalamon sa'yo. Puta, paano mo nasigmura yun? Pweh! Pagluwal sa'yo ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang figure kahit magpa-laser ng face. Sa sobrang laki mo kasi nung pinanganak ka hanggang ngayon yung nanay mo nagle-labor pa rin. Tapos puro ka lang hilata dyan. Kupal ka habang yung tumatayo mo nag-iisang magulang, kuba na, walang respeto. Nakalimot sa paglingon dito na ata, pero palong-palong inuumaga, nag-inom ka gatas, yan ang sabi ng inang binubutasan, ng anak na kailanman hindi pinambuhatan. Ang inang Di yan. sa palo, Nirat-rat, di lang magtinong ka bata, di sapat sa iyo yung palo, dapat pag dinisiplina ka kinukulata. Grabe. Masyadong chill sa buhay, feeling malamig, na sobrang cold mo, umasta baka yung nanay mo umuwi ng naka-ref, di ba ang sama-sama? Plus, dilay-day. Tang ina, umuwi ng nakarep. Total, masyadong chill sapat sa iyo yung palo, dapat pag dinisiplina ka kinukulata. Total, masyadong chill sa buhay, feeling malamig, na sobrang cold mo, umasta baka yung nanay mo umuwi ng naka-ref, di ba ang sangasanda? Blood still I die, tumula nung simula. Pwes patunayan mo, sa lamay ng nanay mo magsuot ka ng pula, sabihin mo lahat, di ba mahal mo siya, at halikan mo siya gamit yung labing ginamit upang bastos sa kanya. Kaya boss, ingat ka dito, baka pati ikaw hinahanapan na ng bukas. Galing, no? Dahil sa paggamit mo sa nanay mo, pinatunayan mo lang na sa mga disipulo ni Shernan, ikaw yung may labi ni Judas. Tapos bakit ba? Lakas mo kaming pangaralan sa mental health namin? Bakit? Mental health namin? Ha? Sa battle ginagamit pang knockout? Payag kayo nun, papangaralan kayo ng sex student na first year dropout. Patawa ka? Bakit? Naranasan mo na ba ma-depress at mawalan? Hindi porket alam mo yung tawag at definisyon, alam mo na rin yung pakiramdam. Kaya tama na pagbibilog sa amin, gamit yung mga emosyon na kinahon, stop running your mouth about that, total di mo natapos yung field na yon. Tapos flip-top ready agad? Porket kayang gayahin estilo ng mga flip-top contender? Ulol, sa sobrang lakas mong mamirata, manatili ka dyang flip-top observer. Ang lakas, ang lakas. Ang ina mo, Tus. DJ Power, oh. Kasi kaya niyo daw gayahin yung dark humor. Wow! Tapos proud ka, hindi ka magiging kanang kamay ni EJ, manatili kang second hand niya. Pilit na pilit yung pagiging asshole. Kulang na lang butt plug para manahimik tong Rex. Total masyadong shit galawan mo, pwede kang kamay ni EJ. Napamunas ng puwet, gayang-gaya lahat. Gayang-gaya lahat, pati gesture. Gago, gayang-gaya lahat, oh, pati gesture. Tangina, parang anito. Nawala. Skaka, silong mo sa Nawala. anino niya na to. Tsaka hindi ka magaling. Hindi ka magaling. Kaya wala kang choice. Last resort mo magpakalunod sa kulang na obra.
Karma'y sa Beach Creek, kaya nga may puta kang syota. At sa putang ina mo na masyadong pabaya, ako na bahala maglaglag sa anak nyo, total hindi nyo nagawa. Ako, sa lahat ng aking matatamo, kaya kupalin mo na ulit ako, Creek, na parang mama mo. Ay, mo yung bad, pre. Woo! Nag-stutter. Nag-stutter Kita natin nag-stutter. Hindi siya nawala. Hindi siya totally nag-choke. Nag-stutter siya. Pero tignan niyo yung bawi. 'Di ba? Tignan niyo yung bawi after mag-choke. Ito, nag-stutter siya dito. Beach Creek, kaya nga may puta kang Nag-stutter siya sa time na to. at sa putang ina mo na masyadong pabaya, ako na bahala maglaglag sa anak nyo, total hindi nyo nagawa. Tang ina. Yeah! Handa ako. What a bawi. Consistent, no? Consistent approach from Tuz. No doubt, guys. Sobrang tangina. Umpisa pa lang Pagpasok pa lang ng round 2 ni Tuz, alam mo na kagad na sobrang effective nung nung sulat niya. Tangina, actually, to be honest, ine-enjoy ko na lang talaga yung yung performance ni Tuz. Ine-enjoy ko na lang yung kung ano-ano yung mga angle na ibabato niya kay Critical. Ine-enjoy ko na lang kung ano yung mga maririnig kong mga punchlines or haymakers at i-absorb ko yon. Yun na lang Kasi sa tingin ko, round 1, malayo na talaga yung naging agwat ng performance. Tapos, etong round 2, katapos lang natin mapanood. And sa tingin ko, iniwan din ni Tuz in terms of haymakers si Critical dito. So, hindi ko na iisa-isahin. I think, the word itself or the performance itself says na lamang si Tuzton. So yun, hindi ko na i-breakdown, guys. Basta kitang-kita naman na in terms of writtens, in terms of pagkaka-construct or structure ng rounds or mga verses, I think we all agreed that first 2 rounds goes to Tuz. And shoutout kay Critical. Medyo kinukulang lang talaga si Critical dito. Medyo hindi lang siya nagiging ganun ka-epektibo. Okay, so 2-0 in favor of Tuz. 20-14. Layo nun. Round 3. Ko, sa lahat ng aking matatamo, kaya kupalin mo na ulit ako, Creek, na parang mama mo. Ay, mo yung bad, pwede natin. Yung mama ko daw nasa ibang bansa. Kala mo, grabing wasak. Okay lang na nasa ibang bansa siya kaysa naman sa mama mo na nasa Pinas nga, nagdudusa naman kasi may walang kwenta siyang anak. Okay. Hindi na napundar nun sa Canada. Tipong grabing lago. Kaya nun bumili ng jetpack, airplane, kahit chopper pa, bro. Hindi naman siya katulad ng mama mo na nagpapakantot pa sa ninong mo para may budget kayo. Game? Game. Napanood ko yung Royal Rumble nyo ng Dogfellas. Ang angas! Mukha kang nerdong araw-araw tungaw. Tapos tingin nila sa'yo, salimpusa lang. Meow, 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 meow. Ulol! Puta payag ka nun, kagrupo mo sila, pero joke lang. Ambang stall. Nire-rep mo nang nire-rep yung do, parang cannabis cure, and napirap silang pagbuksan ka, Paladin's door. Ang sakit nun. Ayaw kanilang gawin kagrupo kasi wala kang kwenta every season. Kaya hindi ka nilagyan ng bilang, parang unanimous decision. Kaya kung magcha-champion ka, tol, wala akong nakikitang reason. Kasi kung ikaw yung magtatap, ako yung deadline ng submission. Pinagtugma-tugmang kups kasus pati rap na yung paltos na. Sa Dogfellas, saling ket-ket status niya. Kaya kung di ka naman pala talaga naka-join, tol, paano mo nasabi na tus ka? Tuz ka. Tatlong battle mo pa niyabang na babyface kang pumapatay parang baby ama. Ulol, mali yan, G! Pues lalampasan ko lang tong babyface infancy. Ang baduy mo mag-isip kung lumetra ang sagwa. Puta, amats ka. Walang gasolina, kaya paano aapoy ang mga banat niya? Talagang iiyak lang tong baby kasi walang karga. Ulol! Hindi ka nakakakilabot, lumetra, kahit nakatodo pa ng gravities. Madali lang lampasuhin yung pis mo, parang uno mas sa anghilis. Di mo alam na mamamatay ka na sa sobrang bilib sa atake skills. Puta, wala kang self-awareness. Ulol!
Hindi ka nakakakilabot lumetra kahit nakatodo pa ng gravities. Madali lang lampasuhin yung tismo parang uno mas sa anghilis. Di mo alam na mamamatay ka na sa sobrang bilib sa atake skills. Puta, wala kang self-awareness, ganyang kaka-narcissist. Mga bala, walang tsamba, tsak tatama ng tatama. Itong bata ay gagapang sa kargadang nakahasa. Malalakang malalapa, pakasasa ka sa bara mo't pasada na pababa lang na parang may papara. At kung aasa rin akong baboy nitong ogag sa larangan, nakakatawang ang lechon pa tsumibog sa'yo sa oras ng handaan. Kaya walang bibilib sa ginet mo na estilo punet ka pa rin, kaya di ka makabuelta. Kung talaga nga naman lupit ka at meta sa trend, bakit ka ngayon tangina mo di ka mabenta? At ang masakit malapit na mag-end at kahit magapit, parang banting na sa puwerta. Kahit lahat ay binuno para magkatitulo, di mo to makukuha, magbabayad ka ng renta. Isa yan sa di mo kayang gawin. Puro wordplay. Nag-stick lang siya sa bars. Parang no bail, okay? No Kung bail. pagkatao Bars mo no bail. winasak, hindi lang typical na line mac. Kaya huwag kang sasali ng tournament kung alam mong may critical sa line up. Sa pulo pa nagpayanig hanggang sa panggagago pa lang, hanggang may mapuwing dyan. Ngayong ginagalaw ko tong bitch, parang gaara, kontrolado yung sand. Lahat-lahat na ng sakit na ipangtakil sa tanga. Yung inakala mong critical lang, may true damage pa pala. Yung nan... Okay. Wala talaga. Hindi talaga makakuha ng ano. Hindi talaga nang makakuha si critical ng momentum. Ito props dun sa multis niya. Props dun. Sa tingin ko, yun din yung pinaka naging highlights ng round 3 ni critical. Pero still flat flat, hindi niya makuha talaga yung momentum. Bitin, yung punchlines hindi masyadong impactful, hindi ganun ka tumatama ng direct para kay Tuz. Ganun kulang tol. Crit, man, I don't know anong nangyari sa performance dito sa titulo 2025, pero I think hindi ito yung ina-expect kong critical. Alam ko may malakas pang critical at napapanood ko yun sa ibang review ko. So, pero ito, this time, itong battle mo na to, I think, not enough. Okay? Tools tayo. Walkthrough na lang to, guys. Walkthrough. Tanga, yung inakala mong critical lang, may true damage pa pala. Yung nanay niya daw kayang bumili ng jetpack at ng barko, kanyang binida. Kung kaya niyang bumili ng ganun, bakit wala kang kotse? Ni isa. Bakit lang yan? Ganto ang produkto ng kabataan. Basag agad, no? Feeling cold-blooded na anak mayaman na 3DS. Kasi sabi niya, wala namang mali. Mas ligtas na nga kami nun. Okay. Okay. Sabihin mo yan. Sa tito kong binaril sa may daan. Sabihin mo yan. Sa tropa kong na-curfew lang pero biglang tinaniman. Sabihin mo yan. Sa mga batang nadamay lang naman. Sabihin mo yan. Sa mga taong di marunong manakit pero sa balita mga nanlaban. Sabihin mo yan. Sa Ayun na. pulis pag ikaw ay nadakip at huwag ka magtigil. Subukan mo bumoses habang pinapakausap ka sa labi ng baril. Ito kang din naman. Kaso sa battle rap mo lang danas. Ako'y mistula na pulis na papatay ng mababang level para rango ko tumaas. Diba? Yeah, di ba gusto mo makilala sa kal? Ang lupit nun. Lupit nun para lang daw tumaas yung rango. Tangina. Pang din naman. Kaso sa battle rap mo lang danas. Ako'y mistula na pulis na papatay ng mababang level para rango ko tumaas. Ayos, no? Yeah, di ba gusto mo Ang lalim ng punto, pero masasabi mo rin na na mapapaisip ka rin 'di ba? Mapapaisip ka rin kasi most of that issue of that year lumalabas yung ganun yung mga ganong atake na marami nga daw na inosente, something ganyan, marami nga daw kumbaga para lang maabot yung quota, mga ganon. So marami, 'di ba? Maraming ganon and sumasakto or ginamit na reference yun ni Tuz pang atake dito kay critical at direct, no? Kasi bago niya sabihin to, bago niya i-open itong angulo na to, yung panimula niya about DDS, 'di ba? So, ayun, sumakto lang lahat. So, sabihin mo 'yan sa ganito, sabihin mo 'yan sa ganyan. Pinupuntuhan ni Tuz si critical dito. Hindi siya more on punchline. Pinupuntuhan niya, tangina.
ma-realize mo to, tang ina, i-absorb mo to, i-digest mo tong sasabihin ko, tang ina mo. Parang ganun eh. Yung giggle ni Tuz dito, kitang-kita mo rin. Kung makilala sa kalye, tayo ng mababang level para rangok ka sa balita mga nanlabang na damay lang. Sige. Ayan. Wala namang mali. Ayan. Ligtas na nga kami nun. O, diba? Yun yun. Ayun, doon nagumpisa eh. Wala namang mali, mas ligtas nga kami noon. So, 'di ba? Yun yung naging pinto niya para ipasok tong mga to. Ang ganda. Okay? Sige. Sabihin mo yan. Sa tito kong binaril sa may daan. Sabihin mo yan. Sa tropa kong na-curfew lang pero biglang tinaniman. Sabihin mo yan. Sa mga batang nadamay lang naman. Sabihin mo yan. Sa mga taong di marunong manakit pero sa balita mga nanlaban. Sabihin mo yan. Sa pulis pa Diba? rin nadakit at huwag ka magtigil. Subukan mo bumoses habang pinapakausap ka sa labi ng baril. Ito pang din naman. Kaso sa battle rap mo lang danas. Ako'y mistula na pulis na papatay ng mababang level para rango ko tumaas. Galing. Kaya di ba gusto mo makilala sa kalye? Pwede yun, may placard pa. Kaso sa mouth may foil, pag iniwan kang nakahandusay sa daan, literal kang gutter boy. Kasi yung estilo niya daw, trauma response lang. Wow! Ginamit pang excuse para sa tahol niyang panggago. Sa bagay, yung ginagaya niya nga, self-proclaim na may PTSD kakatrain ng aso. So, EJ Power. Wow ka sa palakpak. Kaya nag-clap back bawat allegations. Kaya tama lang na invalidate ka, total binavalidate mo para lang sa validations. Kasi feeling niya, ibang klase na siya. Nagkatama lang sa low grade na shroom. Hindi porket lagi kang lutang, ikaw na yung highest in the room. Tingin niya wala nang mali sa ginagawa niya. Yan ang napapala mo kakahit. Siguradong laging may tama kasi isang narcissist. Ganyan ka kasi yung tatay mo, binraso yung nanay mo, kaso sa pukay pumasok kaya naging bigger size. Finisting yung nanay mo nung pinagbubuntis ka niya, kaya nagka-trauma inner child. May daddy issue ang puta, kaya kay tatay digong niya nakita yung comfort. Gusto niya yung mukha ni Duterte ilagay sa 30. Remembers daw, kasi yung tatay niya umiskor muna ng bato bago sila talikuran parang curdy. Pinagkaitan ka ng oras ng ama mo. Nakikita lang kayo sa tuwing birthday mo, ganun ang kanyang family type. Tapos yung regalo sa'yo, Rolex na galing Tiangge, literal na di ka mabigyan ng quality time. Woo! Kaya, Ina, naipasok niya pa yun. tapos yung regalo sa'yo, Rolex na galing Tiangge, literal na di ka mabigyan ng Quality time. Wow! Kaya, Basag. Kaya lahat ng chemical, pinag-halo-halo sa katawan, kahit yung tama hindi na mag-land. May allergic reaction sa ama niya kasi wala silang nabuo na bond. Pero okay lang daw. Okay lang daw kasi nagsusustento naman. Nakakabawas daw sa expenses kahit papaano, kaya medyo niya like. Nakakatulong nga usapan balance, di ka naman naturuan mag-bike kasi yung tatay mo parang nakapiring na trabahador. Kasi yung kita minimal. Paglasing yung tatay Kita mo, minimal. trip niyang sa bunutan nanay mo hanggang sa maging semikal. Kaya di ba pinangahataw, delikado kayo yung iniwan. Literal, sobrang dilim ng paningin ng papa niya. Parang batok ni Critical. Kaya, wala kang pakiung bastusin ko sila. Wala kang karapatan na ako ay sitahin. Huwag ka magpakabirhen sa harap ng putang ina mo na una mo yan gawin. Kaya huwag ka na magtaka kung ba't hanggang ngayon, andito ka pa rin, si Critical lang patunay na hindi porkit walang preno ang bibig, malayo na mararating. Masama na to sa'yo. Kaya tumigil ka na lang. Yun ang mas mabuti pa. Dahil kahit kailan hindi magiging susi sa tagumpay ang pagiging duplika. Hindi ako gumamit ng gun burst o selfie. Lahat ay real talk at tunay, bro. Ngayon anong panama ng dark humor sa madilim na parte ng buhay mo? Shit! Kahit nagpakita ka ng power, hindi ka naging threat, ikaw ay malimit na trabaho. Ganyan ang tunay na DDS, hindi malinis mga batok. Tang inang yan. Seryoso na yung setup, tas biglang magpa-punchline ng comedy, no? Panapos sa round. Ayos na yan. Nag-compliment lahat. Kahit magpakita ka ng panama ng dark humor sa madilim Galing, na parte ng galing. buhay mo. Kahit magpakita ka ng power, hindi ka naging threat, ikaw ay malimit na trabaho. Ganyan ang tunay na DDS, hindi malinis mga batok. Ayos no? Tang inang battle yan. Kailangan pa ba nating bigyan ng explanation, mahabang explanation? Men, all 3 rounds Tuz, and pinakamalakas ni Tuz yung round 3. Ang ganda nung
ang ganda nung pasok niya dun sa angulo na about DDS eh. 'Di ba? Kasi parang pinoportray niya na si Critical ano siya. Okay sa kanya yung okay sa kanya yung mga tokhang. Okay sa kanya yung parang ang punto ni Critical na sinasabi ni Tuz na mas safe nung time na yon. Tapos ayun, biglang pinasok or inangguluhan ni Critical ay ni Tuz na sige sabihin mo yan sa tito ko na nabaril, sa mga tropa ko na curfew lang, tinaniman. Diba? Doon na, nagsunod-sunod na yun at pucha, ang ganda nun. Ganda nun, men. Kahit sa mo tignan, sobrang effective. Ang creative nun kasi umikot sa isang ganon sa sabi nating DDS angle, umikot sa isang ganon yung buong round pero yung mga suntok iba-iba eh. Tapos nasi-set-upan pa ni Tuz ng klaro at effective. Kaya pagdating sa punchline, pucha, or sa pinakapunto niya, sobrang bigat ng dating. Impactful. So, para sa akin, strongest round talaga ni Tuz yung round 3. So, yun. Sa tingin ko, sa round 3 ko masasabi na naging sobrang layo ng agwat. Sa rounds 1 and 2, possible, mga 2 to 3 punches, ganyan, lamang. Pero makikita mo pa rin yung agwat eh. Pero sa round 3, pucha, ang layo nun. Sobrang layo nun. Flat talaga yung momentum ni Critical eh. Hindi niya makuha yung pinaka-momentum niya sa battle. Tapos si Tuz naman, sobrang consistent. Yun lang. So, that's 30 to 21 in favor of Tuz. Palakpakan muna natin laban niya. Pinoy Boulevard 5-0 ni Xiao. At ang boto ng Morado mag-a-advance sa susunod na round 5-0 para kay Tuz. Yeah. Yeah, klaro naman Tuz yun. So yun, Sobrang klaro Tuz. si Tuz. Parang kitang-kita yung gigil ni Critical sa tatlong round. Pero kada round nilalagpasan siya lagi ni Tuz sa Yeah, totoo. skills, tsaka sa kung paano magtimpla ng punchline si Tuz. Lumalamang siya lagi. Kaya Tuz nanalo. Single player notice tools round 1 nagano ako doon nag-tie Okay. kuha niya rin yung sa round kasi every ilan 2 to 3 lines punch siya ganun siya round 3 iba na binigay ko ito sobrang dikit lang nun, sobrang maliit lang lamang. Ganda lang ng bars na ito din about sa mga nakuha. Yun nga eh. Ganda nun. Yes, malinis pa ba? One, pantay tapos 2. Okay. Yo, hi. Spilos. Judge. Round 1, binigay ko kay Tuz. Di siya, guide na lang. Si Pilos. Tapos, round 2, inabla ko yun kasi sobrang grabe yung delivery nila, respeto sa delivery nila. Round 3, kala ko kay Critical yun, pero punch. Sobrang grabe yun. Bawat punch may talaga, May suntok. talaga. Bawat punch may suntok. 1 and 3 kay Tuz. Round 2, Yung naumula nga pala ng high grounds, binoto ko nga pala si Tuz. Bale, bumasa na lang ako kasi halos talaga dikit yun eh. Bale, all 3 rounds mas lumamang talaga si Tuz sa delivery, sa crowd reaction. Yeah. Mas effective siya ngayon. Kaya binigay ko all 3 rounds kay Tuz. Casper. Si Casper. All 3 rounds kay Tuz. So, ayun. Si Casper, diba? Yung round 2 may tendency sanang makukuha na ni Critical. Kaso, yung bandang dulo ng Pati Tuz, boses eh. parang Casper eh. tapos naka-recover siya. Sobrang lakas. Tapos natapos na rin yung maganda. Kasi Agree? yung game plan niya na yung nag-rebat siya sa round 1 ng walang gun bars. Talagang pinanintin Yeah. niya buong rounds niya. Tapos hanggang matapos talagang na-diffuse niya yung round 1 ni Critical. So doon pa lang nakikita mo na agad yung edge niya. So ayun, all 3 rounds para kay Tuz. Okay. So, ayos din. Agree rin ako sa breakdown or judgment ni Casper. Okay? So, yun. Hindi ko na patatagalin to, men. Congrats kay Tuz. Proceed tayo sa semis siguro later
or I don't know, basta semis muna or langit lupa. I don't know kung ano unahin ko pero feeling ko andito na ako sa momentum ng titulo 2025. So I don't know, bahala na si Batman. Hindi si Batman nunulat Okay, ayun, congrats Tools, tangin ang ganda ng performance mo dito. All 3 rounds consistent. Kay critical naman, may kulang lang, konting-konti lang. Hindi lang ito siguro yung ina-expect kong critical. Pero I think malayo talaga yung naging nila pen game. Okay, mas pumupuntos talaga si Tools sa kung paano siya kung paano niya isulat yung mga verses niya, mas talaga, mas kumokonekta talaga. Ang creative pa. Okay? So yun, shoutout kay Tools and kay Critical naman, bawi. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.